Sa video na ito mga ka-dreamers, gagayak na po tayo. Pauwi, papunta doon sa ating tahanan sa Barangay Balacan, Salug, Zamboanga del Norte. Iiwan muna natin itong ating munting sakahan kahit na napakarami pa natin gagawin dito. Para mag-harvest po tayo ng kamote na ating ipinunla doon sa high-end elevation sa Barangay Balacan, Salug, Zamboanga del Norte. Tara, gayak na tayo. Praise God dahil sa kahit papaano hindi po siya mainit. Time check is 2:40 PM. Yan. Pero dito sa lugar na to, medyo makulimlim. Yan si mama, medyo may nakalimutan dun sa bahay, bumalik pa saglit. Sa ating daanan, yung garden ni mama sa kanyang bisol. Yan, gabi. Yan Tagalog terminology. Yan mga ka-dreamers, ang kapal niyan. So, yung project niya ngayon, dito sa hilera ng nyog nilalagay. Pero di pa nga kami tapos dahil sa ako naman, ito sa area na to, yung ating binhi, loya. Yan. Sana pala rin tayo kasi yung kapatid ko nasa ibang bansa, yung mag-sponsor ng ating binhi. Kung ilang sako lang yung pwede niyang maibili doon sa pera na ibibigay niya. Yan. Pero babalikan natin to sa hinaharap para i-cultivate pa natin. So ito na mga ka-dreamers, dito na tayo. Tuluyan na tayong aakyat. Dandan. Yung kapatagan na to mga ka-dreamers, yung binabaybay natin ay sa amin pa to. Kasalukuyang lugar na ito. Yun, may mga bisol na, kung mapapansin niyo, di pa rin nalilinis. Napakadaming gawain dito. Pero sa awa ng Diyos, marami pong sari-saring pagkain na bunga ng ating pagsusumikap, biyaya at pagpapala ng Diyos na buhay. Yan pa, yung mga saging sa paligid yan. Dito sa boundary na to, paakyat, puro saging po ito mga ka-dreamers. Ito naman, ito na yung area naman, lupay ng aking tiyuhin. Marami ring saging dito sa kanyang pinunla sa daanan na to. At yan lang, sa kabila na yan, yan yung ilog na. Yan yung riverside. Ilang hakbang lang. Dito na tayo mga ka-dreamers sa sapa. Ito yung tawiran din. Kailangan din mag-ingat kapag malakas yung ulan dahil sa malaki din po yung tubig dito. Talagang bubugso dito sa sapa na to kapag sobrang lakas yung ulan. Yan yung daanan na ginawa ko noon. Tapos ilagyan ko ng mga kahoy sakaling malakas yung ulan para may mahawakan po tayo paakyat. Yan, magkabilaan ito. So dito na tayo sa paanan na to, paakyat ng bulubundukin na siya. Di naman gaano matarik, bahagya po siyang may elevation, ika nga. Kasi pagdating doon sa aming lupain dyan, yung 3 hektarya sa itaas, ay may konting patag pa po dyan bago tayo tutulak uli paakyat. Ito na mga ka-dreamers, bahagyang paakyat na po tayo. Kailangan dito dahan-dahan. Kaya kung mapapansin niyo, dala ko backpack muna kasi talagang sub-sub tayo sa kukumpuni doon sa ating munting sakahan dito nga dagdaang mga araw. 1 buwan na nga mahigit, andun lang kami ni mama, talagang nakatutok doon sa gawain na yun para sana malinis yung aming munting sakahan. At ito na yung boundary ng aming ikalawang parcel ng lupain mga ka-dreamers. Yan sa itaas na yan, may nyog na rin dyan. Nag-harvest na po siya ng almost 2,000 every 3 months. Ito. Kailang hirap. Ang hirap nung pagkuha nito. Dahil sa talagang mano-mano po naming pinapasan yung baon ng nyog. Yan. Pagkatapos bunutan doon at saka dadalhin doon sa kapatagan. Sa baba na yan. Pero ngayon, lilis muna tayo. Ito muna tayo. So yung area na to, kung mapapansin niyo, maraming puno po siya, halo-halo na. Andyan na yung
Jumelina tree, tapos yung rubber tree. Pero in the future, lilinisin po natin to. Kailangan natin i-cultivate. Ika nga. So ang plano namin ni mama dito sa hinarap ay puro nyug po talaga. Puro nyug po yung ipupunla natin dito. At yung mga rubber tree, ito, tulad nito ay nasisimula ng i-harvest. Yung dagta nito ay itutuloy po natin. Bubuhayin natin. Tuloy natin to para may alternative source of income po tayo sa hinarap. Ang gagawin lang natin, linisin natin siya ng tuluyan. Yan, medyo kulimlim dito dahil sa marami po talagang puno pa. At kailangan paghandaan ng siguro 20,000 talaga bago natin na tuluyang malinis to. Tapos punlaan ng mga niyog sa hinaharap. At yung Jumelina, puno ng Jumelina, kapag maayos naman, iiwan din natin para may magamit tayo para sa ating munting tahanan sa hinaharap. Dahil sa mga puno na yan, yung niyog na naririto mga kadreamers, yan, mapapansin nyo ilang puno ng niyog ay talagang naungusan ng mga punong kahoy at rubber tree. Kaya lilinisin natin to para maginhawa naman yung ating mga puno ng niyog. At sa hinarap ay magkakaroon na rin ng bunga. Magiging mabunga siya kapag nalinis natin ang tuluyan ito. Dito na po tayo sa high elevation, overlooking doon sa aming munting sakahan. Yan mga kadreamers, yung ibaba na yan, yung Malakawa na formation, yan yung aming munting sakahan. So dyan po tayo nanggaling kanina, paakyat dito sa itaas na to, sa high elevation, para makita natin yung kabuuhang structure ng ating munting sakahan ng Malakawa. Ayan, napakagandang area. Talagang mamamangha ka dahil sa lugar na iyan ay sari-saring insekto maririnig mo. Ibon, lalong lalo na yung agila. May agila pa po rito. Kaya pag gabi, madalas maririnig mo yung tunog ng agila. Praise God, dahil sa ang ibig sabihin nun, mayaman po tayo sa kalikasan, sa lupain ito. Praise God. Dito na po tayo sa malaking punong masisilungan at mapagpahingahan. Ayan, tulad po ng Panginoong Hesukristo, ang pinakamalaking puno at matayog buhat sa kataas-taasang langit, na mari tayong sumilong at magpahinga sandali. Ito mga kadreamers, tanaw na po natin yung area. Yan. So yung lubak na yan, kitang kita pa rin natin. Yan tayo nagmula sa baba na yan. Ito sa side, yung aming munting sakahan yan na Malakawa. Ngunit dahil sa bahagyang pumapatak na yung ulan, kailangan natin magligpit ng ating mga gadget para safety. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless.